talaga yung I think hindi pwedeng palagpasin na era Mm, of your directing, how do you mm. call this? Yun nga, era. Ang Darna, the ushering of the superhero series. Darna Nino. Both Darnas, 'di ba? Angel, both Darnas in GMA, Angel and Marian. But syempre, ang simulan na natin, direct again your reaction kasi you were assigned to do the TV version of a pop culture icon na lahat kinalakihan natin. Mm. Okay, so yung Darna, um, uh, I shared yung directing na credits dyan with Direct Eric Kizon. So siya rin co-directors kami niyan. In fact, at some point nga, nauna yata akong ano eh. I had to do yung sugo na eh when ginagawa ko yung Darna. Ah, okay. Oo. Pero ano, matagal rin ako sa Darna. Um, pero kaming dalawa gumawa niyan. Ayun, sabi ko kailangan magandang helmet, ganyan. Kasi pinanonood ko yung luma, eh, sabi ko. Lagi ako may problema dun eh. Hindi lang sa ano, yung mga local na gawa natin, kahit kunwari yung Batman noon na luma, parang kana Adam West. So gusto ko ma-update siya, gusto ko siyang ano. Sabi ko, pagawa tayo ng parang fiberglass na yun dito niya. Hindi yung parang hinihila lang. Sabi ko, parang helmet. So Yeah. pinakita pa namin si Angel ng ganon na ano, para dito sa headgear niya. Tapos, iniba na rin namin yung mga paglipad niya noon, merong wire work. Ah, ang, ang challenge nun was ano eh, both for Darna ni Angel tsaka Darna ni Marian. Is kapag lilipad sila, i-harness mo sila. There wasn't enough space para mailagay yung harness nang hindi siya nakikita. So we had to have like a bigger panty every time they fly. I don't know if anyone ever noticed that. Mas malaki yung panties nila kapag yung magli-lift off sila ganyan at maglilipad sila niya. Oh, okay. So, para mailagay namin yung harness under the panty. So, like, it's about at least a double layer na panty. So, meron mo na silang, ay, alam mo kasi meron pa silang isang ano, garment bago yung panty. And then the harness, which is like a bunch of belt straps if you've never seen them. Parang belt strap yan. Parang, sipin niya parang seat belt na mas makapal. Tapos merong mga ano yan, pwedeng may mga hooks dito sa gilid. Tapos, and then another panty just to cover it. So, yung huling panty na yun, malaki yun. Pag umaangat sila. So, ano to, direct, meron ba tong harness? Oo, sige. So, yun yung ipapasuot nila. Pe-prepare na nila yung pang-harness na yun. Tapos, yung paglipad-lipad lang nila yan, that's a lot of, you realize it, to lift one person, para you're fully in control, you have about four pullers ang tawag doon. So, meron yung pulley yan. May pulley dito, tapos may Yeah. one. Yung kung umiilan yung mga tatlo, apat, para kontrolado nila. Tapos, yung isa doon, parang siya yung lead noon para pag lumanding, swabe lang yan. Shoot. Ah, Mhm. ano ang pinagagawa namin sa Darna? Darna was kind of learning experience ulit sa akin ng Darna because Darna was the first time I had to do something campy. I did not know what campy was. Campy was not innate to me. It wasn't second nature to me. So I had to learn it. I had to learn itong ano ba tong campy na to? Hindi ko alam to as in. Kaya nung nag-gets ko siya, ganun pala yan. So I had to learn it along the way. And I had to embrace it. Ang hirap eh. Ang hirap kasi gusto ko lagi cool. Kailangan cool. Ganyan. Yeah. Hindi siya ganun, Dominic. Pag-aralan mo yan, figure it out. So ako naman, I'll always be a student of life. So i-consult ko lagi sa iba. Is this campy enough? I'll talk to all my writer friends, ganyan. Campy enough for you? Tama ba to? Kasi yun yung essence ng Darna. That's also the reason why I wasn't a fan of the first Darna. I don't know because if it was because I'm a guy or if it was because I just didn't appreciate camp. So, okay, ito pala ang camp. And in fact, occasionally, I still have to, to refamiliarize myself. Kasi nag-evolve rin ang camp eh. What was campy before was maybe Yeah. not campy now. Scream. Scream is campy. Pero there may have been a time that we wouldn't consider that campy. Yes. Di ba? Ganun. Uh,
Tapos kailangan ko rin ma-distinguish yung, ano ba yung outright baduy tsaka yung campy. Uh, sense of humor about themselves. Ganyan. Maybe. Kasi kung yun parang, Mhm. baka ako nga yung campy because I really do have a sense of humor about myself. Self-deprecation is also part of camp, I guess. But there's so Mhm. much more there's so much more to it. Kaya talagang nabibilib rin ako yung parang, wow, yung gagawa, yun talaga gusto kong pag-aralan eh. Parang, di ko maiisip gumawa kunwari ng, ano yan, ano yan? Temptation Island. Yan. Yan, camp na camp. Hindi ko Yes. maiisip yan, di ba? Pero yung, where do you place yourself, di ba? Yung absurd. Iba yung absurd sa camp, sa totally baduy lang, ganun. Yung, Yeah. ang ano, yung, ano yun, very tricky, very tricky. Kaya bilib ako sa ano eh, yung adept na adept sa camp. Ipapaturo talaga ako sa mga Mhm. na Direct tao. Mm. choosing your Darna, of course, for the first one. Si Marian kasi, if I remember it right, she was handpicked na, di ba, for her version. Pero yung una, you had to go through a lot of auditions before getting Oh, Angel. nakarami ng ano eh, alam ko nakarami. Pero um, sa totoo, wala ako noon. Ah! Hindi ako nakapunta sa mga auditions. Um, alam ko nga si Direk Joel Lamangan pa nandun sa ano eh, ang pumunta sa auditions. Parang hindi pa yata ano eh, officially mine that time. Or maybe I was busy, I don't remember. Kaya iba yung pinasit nila na director during the Baka audition. nagmumulawing ka pa, direct. Baka ganun. Tapos pinapasilip na lang sa akin yung mga audition pieces. Pero even with that, at that point kasi marami ng tao na in the network na who also had an opinion. So pinauna ko na sila. Mga bosses, ganyan. I would assume sila Joey Abacan din kasi ano sila, Darna fan, ganun. Parang sige, um, sabihin nyo na lang ako sino yung mga top picks ninyo. So by the time it arrived sa akin, ano na si Angel na. Pero ano na Ah. kasi it was already coming off of ano the the success of Mulawin. So Yes. medyo si Angel ano na yun. Medyo ahead na siya. Mhm. Medyo palagay ko medyo may lamang na siya dun sa iba. But they were still keeping their options open. The same way when they did Marimar. Ganun. Yeah. They really kept their options open. Pero somehow, palagay ko meron ng medyo nakakaangat na iba. I wouldn't say that they are already at the foot in the door. Pero palagay ko meron ng medyo mas meron ng lamang. Yeah, well, perfect din kasi for Angel as a follow-up project for her, 'di ba? Kasi nga, Perfectly said. As a follow-up project, it was perfect for her. And to no surprise naman, back then, it was the highest rating show by the fourth episode. Na yeah. nag-transform si Narda into Darna, standing dun sa rooftop ng GMA network. Ah, Yung, GMA ba yun, direct? yung building yun ng GMA. We went there like maybe 11 ng gabi. Na-roll tape yata namin ng alauna na madaling araw yun. Tapos si Angel, walang kaabog-abog, tumayo dun sa edge ng Mm. roof deck that's like 18 floors. Yeah. Um, Tapos, ayun, kung nalula siya, hindi niya pinahalata. Parang ako, nung ginawa namin yung opening, yung sabi ko sa Mulawin, Yeah. yung tumayo doon sa edge, honestly, ako yung nakadating doon, medyo ako yung mga nauna. Bago nakaakyat si Richard, I slowly made my way to the edge of that edge of that cliff para pakita sa kanya na kaya mo to. Pero nung sa una, naiilang ako, parang shoot, parang hinihigop ka, di ba? Ah, Nung bangin, parang mahuhulog ka, pero tapos syempre nakita ni Char, parang "Uy, kaya ni Direk." Medyo ganun kasi ako, papakita ko sa yung pwedeng gawin yan by doing it yeah. myself. So yun, ginawa niya. Pero si Angel, he didn't need to do that for her. Ginawa lang niya, tumayo na siya doon. Tapos by the time na ginawa namin yung kay Marian, dami naming alam sa harness work, sa wire work, what they call, marami na kaming learnings. Kaya ang ganda ng mga lipad ni Marian doon, yung aangat na ganun. Gagano, parang titignan muna niya, gagano siya papunta sa camera. So ang ganda rin ng lipad. Gusto ko rin, I love it that they have their own takes on these characters.
Yeah. Their own takes on Narda, their own takes on Darna, ganyan. Tapos, meron yung binabago rin namin ng konti yung kanila mga costume. Yeah, nice yung experience. I love Mm-hmm. doing all of that. No, all of that, no matter how difficult it was, because you won't focus on the difficulty. You just focus on the challenge. This is just the right. Kaya mga playing video games, di ba? Pag hirap, pero hindi mo naiisip na, hirap-hirap naman ito, di. Gusto mo na malampasan yun. Tapos pag nalampasan mo, nasarap ng pakaramdam. Ganun lang. Si Valentina Direk, tsaka si Efren, Alessandra and Dennis, were they also chosen na kayo na or nagpa-audition pa ba for those roles? Kasi may Ah, chemistry na rin si Dennis and yeah. Angel back then, 'di Parang ba? shoe-in yata nun eh. Parang may shoe-in na yata nun si Dennis. So, yeah. Kasi tsaka nag-solo na si Sugo eh. Si Richard Susugo. Richard. Yeah. So, na-separate na siya. Tapos nun nga si Efren na lang ang napunta kay kay Angel. I think the biggest challenge of Dennis back then was trying to shed off that kontrabida ulit eh. Kasi Yeah. kontrabida na siya nun sa Tapos, it really wasn't about him. It was really about the audience, yung the perception sa kanya. And I love it that Dennis was game to do that and was able to prove that as Mhm. um, parang kasi I feel like then like a guinea pig of sorts, parang what I call a canary in the coal mine. Sa coal mine kasi pag pupunta ka dati, they carry a canary. Tapos kapag bumaba ka doon, if there's a toxic gas in underground, mamamatay yung canary. So, iniisip ko sometimes na parang I'm doing a project. This has never been explored. We could fail here. I could be that canary na if I don't find another way to get into this coal mine. So, kailangan, inaamoy-amoy mo yun, kaya ba? Tapos, hanapan mo ng diskarte. I think yun rin yung si Dennis was able to pave the way for people like, say, for example, and specifically pala, Glyza De Castro, na yung nagko-kontrabida. Tapos when she eventually did Griselda, nabida siya. Yeah. Na actually, parang kontrabida nga siya simula, tapos magiging bida. Parang, galing nyo. Napatunayan nyo na pwede kang kontrabida and within the same show, not even in the next project, ay kaya mo maging bida tapos mawin over mo yung audience. Yeah. Mahusay ka na. And si Dennis was one of the first ones, if not the first one, who was willing to do that and prove that it's doable. Mhm. Kay Alex, direct, any Alex, anecdotes? mahusay yun eh. Mahusay yun. Ang bantay ko lang kay Alex, kilikili nun. Sabi ko, yung kilikili mo, nakaahit yan direct, hindi parang maitim eh. Hindi ko alam paano paputin mo, figure out natin. Basta bantay ka sa kilikili mo lagi. Kasi naka-harness. Tapos, lagi nakataas kasi kamay ni Valentina nung pag naka-harness. Kasi may mga power siyang gano'n. Mhm. Pero direct, ang ganda ng costume niya. Kasi yung una, di ba, parang ganun yun. Tsaka later niya na lang siya nilagyan ng mga ahas-ahas sa buhok. Yes. Meron kaming we're also doing a conscious effort kasi because the teleseries back then had a tendency to run longer than originally planned. So alam ko rin na at some point kailangan nag-evolve. Um, Aha. na parang kailangan merong parang wow, lumilevel up. Natutunan ko rin yan siguro and part kay Eddie Garcia. Um, ang role ni Eddie Garcia nun was mambabarang. Tapos, sabi, the ultimate, the consummate professional. Tatayo doon sa ledge ng building na abandoned building, walang kalula-lula, walang bakod. Ako nalulula, fourth floor. Tapos tatayong ganun. Yung kitang-kita mo pa yung ibaba eh. Yung ganun, parang hihigupin ka ulit na mahulog. Tapos gaganon siya. Tapos sabi na, "Direk, gusto ko nakita ko sa script mambabarang. May mga gumagapang sa akin mga insekto. Alam ko na iniisip niyo. Lalagyan niyo ako ng mga plastic na ipis. Wag. Lagyan niyo ako mga totoo. Lagyan niyo ako mga totoo mga hayop. Oh my Lagyan niyo ako mga gosh. ganon. So, yun. So, parang ipis muna yata nung una. Tapos, after a few episodes, so, direct, alam mo na gagawin natin. Dadagdagan na natin to. Yes. Anong gusto mo dagdag natin?
Lagyan mo ako mga taga, taga, ganyan. Oo. Tsaka kung ano lang, yung mga daga nga, hindi sanay sa puyatan, namamatay yung daga sa puyatan eh. Oh. Sila pa Tapos, pala ang hindi sanay. Charot. tapos ano, at some point nga, ano eh, tarantula, gusto raw niya ng tarantula. Diyos ko po. Oh, may magapang sa akin, tarantula. Siyempre, ako rin parang, safe ba yan? Safe ba yan? Oh, safe to, sabi ng caretaker ng tarantula. Ayun, hindi kami nag-alaga doon kasi safe daw yan. Pero, para sa'yo, Tito Eddie, akin na yung tarantula. Na Oh my God. pinagapang mukha ko. Parang gagawin ko rin kasi parang pagagawa ko sa artista ko, tapos, di ba? O, ayan, napakita ko sa'yo. Safe, okay. Basta may time ako, gagawin ko. Hindi ako nagmamadali. Shucks. Gagawin ko. Ganun din eh. Para rin ano eh, sa akin, it helps me also as a director. Like, kunwari, yung Zorro, nagkakabayo sila no. Nag-aral ako magkabayo kasi para alam ko kung ano hinihingi ko sa artista ko, mahirap ba yan? Yeah. Hindi ako yung tanong ng tanong. So, nag-aral ako magkabayo. Ganun, yun. Dati nga ako na rin Galing. nag-underwater shots. Ako yung nag-underwater camera work kapag kailangan. Mhm. Para kasama ko sila sa tubig. Para, oh, Yeah. hindi, ayaw nyo mabasa. Ito ako, basa na rin. Oh. Ako pa ang magka-camera. Yun. Mhm. Derek, eto hindi ko lang itong pwedeng palagpasin, but this is a favorite scene in Darna. Mm. Darna versus Black Darna. That fight scene sa highway ba yun? Na Si, ano ba to? grabe. Si, ano? Katrina. Trina Halili ba to? Siya ba yun? Yes. Oh. Yes. Kasi parang may Iwa Moto rin ako naaalala ganun eh. Yeah, meron. Si Iwa ba? Iwa Moto. Nalito na ako tuloy. Naghalo-halo sa... Yes! Ano yun eh? Parang day effect yun, di ba? Yes. Ang init nun eh. Ang init lagi magsushoot ka dun sa gitna ng kalsada. Tapos naka-costume sila, tapos meron silang makeup. Kasi hulas na yung makeup. Kaya cut ka ng cut nun para mag-retouch. Ah. Oo. Tapos, ano ba ang gagawin mo, di ba? Parang kailangan mo i-retouch, di i-retouch mo. Pero, nakahanap na rin ako ng technique na kapag pag umuhulas na pala, unahin mo na yung close-ups mo. Ah, Para yeah. ma-perfect mo na yon. Tapos, dun sa wide shot, minsan pag talagang hulas na, baka hindi na masyadong halata sa wide shot. Basta unahin mo na yung close-ups mo. Pero kailangan alam mo na yung choreography mo. Pero ano naman yun? Kasi nga, campy yung Darna. It was more about yung aura-aura Yeah. rather than the actual fight scene, di ba? Ganun, yun yung mga natutunan ko sa campy-campy din. Kaya meron rin naman ako nagkaroon ako, na-develop yung taste ko for drag race. Mhm. Sa totoo lang. Pero direct kayo ata ang unang gumawa ng Black Darna, if I remember it right. Ganun ako. Parang actually, naalala ko, pinagpaalam pa yan. Pinagpaalam yan sa, kina Ravilo. Mhm. Kina Mars Ravilo. Kasi wala kang ganun. Hindi kami medyo. Talagang very respectful ang GMA pagdating doon. Yeah. Basta, may-ari nung, nung IP, Mhm. ng intellectual property. Yes. Yung kay Marian direct, yun din, Mm. madami kayong pinagpaalam din. Kasi nga, gagawin nyo siya ulit eh. Tapos Yes. kayo din yung na-assign, di ba? Who would have thought na magdidirect ka ng dalawang Darna in your lifetime? Yes. Oo. At saka ako pa, di ba? Parang, di ka marunong mag-campi at eto, bibigyan kitang 2 darang na i-campi mo pareho. Yes, pinagpaalam namin yun. Pati yung si Impy yun dun sa likod. Yun. Ano ba? Ano ba ang trivia ko dyan? Naalala ko dyan. Si Yan, si Marian, nahihirapan na dun sa nakasaklay siya nun eh. May saklay. Direct. Nagkakapasa na yung kilikili ko dito sa saklay na to kasi madalas naka-sleeveless si Marian. Or maikli yung sleeves. Nagkakapasa na. Eh, baka mangitim yung kilikili ko. Alam namang acid ko yung kilikili ko. Napakaputi eh. Sabi ko ganito, pababawasan natin yung yung saklay mo para hindi umaabot sa kilikili mo. So parang dayain mo na lang, hindi na sumasayad sa kilikili mo yung dito, yung sa ilalim mo yun. Parang hindi sumasayad yan. Mas mababa na dito para so inangat namin yung hawakan para hindi mga ganun. Tapos dayain mo na lang, ganyan.
Kasi syempre, di ba, araw-araw mong gawin yun, baka nga naman mangitim na yung kilikili mo, magkakalyok pa sa kilikili. Mhm. Tapos, sino ba yun? Si Impy yun eh. Yung parang, magagat. Yes! Yung kaya din sa Monte. Yun na din sa monte, gano'n. Ay, ano nga eh, nakakaano rin, nostalgic rin kasi those locations, kagaya. It was near one of our locations. It, it was near one of our locations sa Mulawin, na regular namin, sa Araneta Compound, doon sa Tungko, ang tinatawag na place sa Bulacan, sa San Jose. San Jose, Bulacan. San Jose, Bulacan. Tapos wala na siya ngayon, nagkaroon na ng may mga iba na developments din. Oh. Mhm. Nag-iba na siya. So, nostalgic ako. Ay, sayang. Ito, naalala ko to dati. Ganun. Yung mga Mhm. gubat-gubat. Um, pero ano, the thing I like about yung doing teleseries back then was ano, yung kailangan na yung natutunan mong ipa-imagine sa artista yung mundo na ginagalawan nila. Kasi a lot of those there were a lot of scenes that were shot on green screen. And hindi nila na-imagine how it was going to look. Or hindi lang yung mundo. Kunwari yung paglumipad, how does it feel? How do you move? Yeah. Ano yung relationship ng katawan mo sa pakpak mo? Or kung ikaw si Darna, how does speed feel? How yung ganito kabilis ng lipad? How does aerodynamics affect the way you fly? Yung mga ganon. Hindi dahil magagamit nila sa buhay nila yung understanding aerodynamics. Pero um, being aware that there are variables that would affect your performance. Kung hindi man ito teleserye, kunwari, if it's just a regular drama, nagkakaroon ka ng awareness, okay, hindi nga ako lumilipad dito, hindi ako superhero. Pero kunwari, I live in the Philippines lang at nakatira ako kunwari sa BGC, pero laki ako sa mahirap, hindi ako laking aircon. Baka iniisip ko na ngayon, baka mas ginawin ako sa mall. Baka yung suot ko mas pangginaw. Yung ganun, yung medyo may ano ka na may awareness. Hindi ka na yung basta-basta umaasa lang sa kung ano ibigay sa'yo. You become a thinking actress. You become a thinking actor. Yung Mhm. kapag nagkaroon ka ng ganung exposure. Of course, it's also up to the actor to process that. Na parang, okay, um, yung how does this translate yung learnings ko from doing teleseries, from doing telefantasias. How does it translate for yung learnings ko na yun when I'm just doing yung normal na mga normal world, ganyan, everyday world, yung ganon. Um, Yeah. so sana they become yung mga thinking actors. Mhm. Like yung kay Marian, isa sa mga challenges dito yung paghahanap ng leading man for her. Kasi ito Mm. at ang first project niya without Ding Dong. Tapos, di ba, dapat I like Mark Anthony Fernandez, kaso Mark may Anthony nga nandun. nagkasakit siya, tapos may Alfred pa, tas, ang eventually, naging si Dennis ulit, di ba? Pero, paano Uh, niya tinake yung challenge na yun? Kasi, medyo although, women empowerment naman ang ano ng Darna, pero yeah. kailangan din yung romance, di ba? Yeah, yung romance kasi pampalapot rin yun ng ano pampalapot rin ng storya para rin I mean pampalagkit ng storya so that may yung mga tao 'di ba may sinusundan sila. Kasi Yeah. that's the most easily relatable para sa kanila yung love life, yung mga audience. That would actually siguro si Marian that was going to be more of a challenge for Marian kasi si Marian she's the type of actress naman who likes being able to get something dun sa ka-eksena niya, yung nakakakuha siya ng energy sa ka-eksena niya. She's that type of actress. So at iba-iba yung paraan ng pagkuha mo doon at iba-iba rin yung nakukuha mo sa kanila. Mhm. So I think yung pag-adapt doon was really more a challenge for Marian than it was for me. Um, and it worked na nag-iba-iba, kinaya, dahil magaling si Ian. Um, I, I will not take any credit for that kasi siya yun eh. Kasi parang, parang kakayanin ko to kahit na hihirapan ako. Kasi kahit ano sabihin ko sa kanya, pag tumakbo na yung eksena, silang dalawa na lang nandun eh. Tapos kung ganun yung kanyang ano talaga, ganun yung technique niya, kumukuha doon. I'm sure iniba-iba niya yun. Or sometimes parang, sige,
sasarilihin ko dito kung hindi nagsaswak yung energy namin right now para doon sa eksena. Mhm. Ang isa pa, direct yung Valentina. Kasi di ba Hmm. napalitan siya? Si Iwa yung Valentina, then pumasok nga si Katrina as Serpina. So, ang hirap doon kasi syempre yung Valentina yung kilala nating kontrabida. Yeah. Pinag-evolve rin kasi yun kasi parang I think at that time parang you can only do so much na doon sa Valentina. Walang parang ito na yung pinaka backstory kasi medyo mas may backstory yung yung Serpentina eh. Mas nagawa ng backstory. Pinagpaalap na lang namin instead of kasi pa I think it was gonna be more difficult na bigyan namin ng backstory si Valentina, which was an original character ng mga Ravelogs. Mas madali na gumawa na lang kami ng panibagong character, ipagpaalam sa kanila, tapos lagyan ng mga backstories yung si Serpentina. Pero naalala ko na nung ginagawa namin yung Darna ni Angel, dami naming ahas sa set noon. Ang dami. Sako-sako yung mga Oh my namin. God. Yung mga ahas namin noon. And meron kaming camera operator tsaka gaffer na talagang takot sa ahas and I just had to deal with that. The thing was, dinadala namin sa set, parang 3 sako ng water moccasins tawag doon, yung ahas na yan. They're about, siguro this long. Siguro, maybe a yard, ganyan. Or a little less than a yard long. Tapos mga ganyan katataba. 3 sako yun, dala-dala. Tapos nung pauwi na, nasa kami, sa warehouse kami nagsushoot eh. Doon namin sinet up kunwari studio, yung lair ni Valentina Serpentina. By the time mag-pack up, 2 na lang yung sako eh. So saan napupunta yung mga yun eh? Nakakatakas, hindi nila nare-recover, ganyan. Tapos minsan, hindi pala minsan, madalas, you'll find some snake na lang nandun sa van ninyo, kung anong sasakyan mo, Oh ganun. Parang my God. na, dagkaalat talaga yung ahas na ganun. Fun Masasanay ka times. na lang. Grabe din, direct. Challenging din talaga gawin ang Darna mismo, no? Would you still do a third Darna if given the chance? For If GMA, given, ah. if given the chance, sabihin sa akin, yes, tirahin yan. Gawin yan. I like doing that, especially yung mga ganyan. Kasi yun, kasama sa culture natin yun. Ayoko namang mamatay na lang ng ganun-ganun yan. The same way like I Yeah. did yung Pulang Araw. These were stories na I wanted to tell. Ayoko mamatay yung mga story na yun. Kasi ako yung napag-iwanan ng mga story na yun. Tayo, yung batch natin, naikwento sa atin ng lola natin yan, lolo natin. Gusto natin may kwento yun. So tayo rin, kung tayong generation na pag-iwanan yan, tapos binigyan tayo ng katungkulan, no, ikwento nyo uli yung Darna, kwento nyo uli yung Mulawin, kwento nyo uli yung Cantadia, kwento nyo uli yung Captain Barbell, di ba? Sige, kakwento ko ulit para buhay pa rin yun kasi atin to eh. Buti sana kung Superman, ganyan. Kung di man gawin ng US yan, baka gawin ng India. May ibang gagawa niyan. Pero itong Darna, itong magawa nating lokal, tayo lang gagawa niyan. Yeah. Kaya kung meron chance na gawin ulit, sige, let's keep it alive. Mhm. Yun, ang Darna. Thank you, Direk, sa pag-share. Direk, baka meron ka pang next na ganaps? Right now, hindi pa nagsistart eh. I might do something with Ding Dong, pero alam ko I'll do something muna ng afternoon. Oh, Lahat parang wow. I was supposed to ask you, never directed an afternoon show. hindi lang na-chempo, pero I've always felt naman na it's really the same thing na lalagay lang. In fact, bilib na bilib ako dun sa mga panghapon na mga programa, the way Yeah. they dominate the afternoon slot. And I also find it entertaining when I watch it. Ang ganda. Yes. And I like that too, yung ma-explore ko yun kasi tagal ko na hindi gumagawa nung afternoon. O kilalanin ko uli yung audience yan. And baka nga Mhm. manganay pa ako uli doon. So I welcome that. Di naman ako, they're all, kaya nga afternoon prime yun. It's also prime. Ang daming nanonood. Baka mas Yeah. mataas pa yung viewership paghapon. Mm-mm. So yeah, tira. Game lang. Work yan eh. Correct. Pero ayun, to finish this, ano na lang, interview direct, syempre, how do you feel? Kasi, yun nga, grabe ang lasting impact ng shows ninyo. I Hmm. mean, from all those that we've discussed, at ang dami pa nating hindi na pagkikwentuhan sa listahan. Marami pa ba? Hmm. And sorry, what's the question again?
How do you feel about the lasting impact of your shows? And you are part of, yun nga, pop culture na sa talaga dito sa Pilipinas. I'm glad na nagkakaroon tayo ng sarili ng pop culture. I've always felt na yung Filipinos kasi, because we were colonized um, a few times, tapos yung tsaka yung pangmatagalan, we kind of lost our parang self-identity. Baba nga ng tingin natin sa sarili natin. Palagi tayong nag-focus kasi dun sa ano, parang bakit may crab mentality yung Pilipino. Nagkaganyan po tayo dahil sa na-damage po tayo. We're a damaged race. Pero pag nagkakaroon tayo ng mga ganung mga pop icons na sariling atin, um, nakakasaya sa akin yun kasi meron tayong gawa ng sarili natin. That's why yun, it gladdens me yung ganito mga pagkakataon. Kasi it, unti-unti nating nahanap yung sarili talaga natin. Pag every time nakaka-create tayo ng pop icon. So I'm just so happy to have been given the opportunity to be part of the team that makes these things. And I wish na yung mga ano rin, yung magkaroon ng same form of fulfillment, same kind of fulfillment, same feeling of fulfillment. Yung mga tao na whatever they do, kung di man sa television, kung ano man yung trabaho nila, fulfillment at work, and fulfillment in school, yung ganun. It would always translate to something else naman, your version of it. Doesn't always have to be here. Pero yun na nga, be able to contribute something to culture, kahit hindi naman culture itong mga ginagawa natin. May na-contribute ka lang na sa society, even just in the form of entertainment. I mean, we're not in the business of saving lives like doctors are. Pero we do our little part to put a smile on someone's face. And kung yun lang yung kakayahan ko, then sobrang saya ko na. That's enough for me. Nako, and with that, thank you so much, Direk, for saying yes, for sharing these Well, thank you. stories. Thank you. And thank you for being such a pleasant interviewer. Grabe, as in, wow, thank you, Direk, for that. Pero, thank you kasi ang dami naming natutunan talaga. And, these are anecdotes that we seldom talk about, di ba? Kasi, Yeah. usually, kapag ka mga storya behind your shows, kung ano lang naman yung show na pinipress ko, usually, dun lang na pag-uusapan. Then, after that, hindi naman na masyado. So, thank you, Direk, kasi nagkaroon na kami ng di ba, ng mga kwento sa likod nito. And, we are excited kung ano pa ang mga next yung gagawin. Thank you so much, Jim P. And Ako. I hope na na marami ka pang ma-encourage doon dito sa show mo na to na manood ng TV para mabuhay pa yung Yeah, industry namin. Thanks so much. correct. Yes, kasi malaking bagay ang TV, 'di ba? Itong industry talaga na Tsaka to. malaking bagay rin kayo na para matulungan mabuhay pa yung TV kasi daming Mhm. maasa dito na Yes. nagtatrabaho sa industriya. Correct. Siyempre, direct, hindi na kita tatanungin kung anong mga pinopromote mong social media din kasi nga wala ka ng social media Wala ka social media. accounts. Yeah, 'di ba? Pero aabangan namin yung mga gagawin mo, direct, that you've mentioned earlier na hindi pa na under wraps pa lahat. Oo wala pang Yeah. title. Yes. And congratulations, Direk, sa success pala, of course, of Pulang Araw, di I ba? thank you so much, James. I appreciate that. Yeah. And with that, sa ating viewers, we hope na madami kayong natutunan in this first part of our Director Scott season. Una pa lang to, ano pa kaya ang mga mapapagkwentuhan natin? And thank you again, Direk, for saying yes and being our first guest for this pasabog na mga kwentuhan sa It's a ating pleasure, Jim P. past and present and future. Thank you, Direk. And thank you sa ating listeners, sa ating viewers. We hope that you've learned something and never forget, be kind and always be blessed. Dito sa Rewind. Bye everyone and have a great night sa inyong lahat. Thank you. Direk, thank you so much. At ako, estudyante pa lang ako, siya na ang paborito kong director at lagi kong kinukulit sa Twitter at lagi naman din siyang nagre-reply. And now we're here! Diba? At siya lang naman ang isa sa mga direktor na nasa likod ng mga top-rating ABS-CBN shows like Magkaribal and Maging Sino Ka Man, and of course, the main director of our favorite kilig shows like Dolce Amore, Too Good to Be True, and of course, the recent one, Can't Buy Me Love. At ang haba ng credentials, ang mga pelikula, matitindi, Babe, I Love You, Catch Me, I'm in Love,
Crazy Beautiful You at syempre ang MMFF 2023 Top Grossing Film Rewind. So let us welcome dito sa Rewind. Ito Rewind, yung movie niya Rewind. Direct May Cruz Alviar. Hi, Direct May. Hi, Jimpy. I think it was Pulubit Prinsesa. Mhm. Tama. Yung Camille Prats and Angelica Panganiban na I think they were only 8 years old then. Pinipiggyback ko pa si Camille. Oh my goodness. First shows mo, I just don't know, parang hindi pa ata kayo yung director nito, but baka AD or Pangako Sa'yo, the original one. Oh, yeah, oo. Diyan ako nag-train mag-direct. Kasi, nung time na yon, I was the assistant director / backpack director. Daming nangyari din behind the scenes na nakakatawa. Sino kaya itong batang artista na to? Hindi siya naka-arte, kaya kailangan siya pang sigawan at murahin ng direktor. Sayang, maganda pa naman siya. Nag-shoot sa isang eskwelahan sa Maynila. So sabi ni Jodes, ako to eh. Sabi niya, Queen, bina-blind item tayo. Sabi ko, ha? Bakit? Tapos kinuwento niya sa akin yun. Sabi niya, sino kaya dito espiya? Sino kaya sa set? So, hindi namin alam. But anyway, that night, meron na naman siyang crying scene na kukunan namin sa school. Sabi ko, Jodes, do you need help? Sabi niya, hindi. Kaya ko to.